natin hindi po sa ating katawan at dugo. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi niya, for our struggles is not against the flesh and the blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this darkness world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So dito po, makikita po natin na ang ating pakikipagbaka ay hindi po sa pamamagitan ng laman at dugo, but against the spiritual forces of evil. This means the battle we face are deeper than we see with our eyes. Hindi po natin nakikita ang ating kalaban. Kaya mas mahalaga po sa bawat sa atin na tayo po ay mapagtagumpayan natin sapagkat ito po ay gusto ng Diyos. Ang ating Panginoon mismo ang isang halimbawa po natin. Siya po ay hindi pagtagumpayan ng kasalanan. So, sa pag-aaral po natin na ito, na sa araw-araw nating pamumuhay, dapat isaalang-alang po natin na tayo ay dapat na gusto ng Diyos na tayo ay magtagumpay. The reality of a battle. In 1 Peter chapter 5 verse 8, ganito ang sinasabi. Be alert of a sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So, napakaliwanag po sa Tagalog. Maging mapagbantay kayo sa ating laging handa ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala na gaya ng isang umuungal na leon na naghanap ng masisila. So ito po ang katotohanan na ang ating kalaban ay naghanap ng mabibiktima. Sino yung gusto ng biktimahin kundi ang anak ng mga ang anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya. Gusto niyang agawin sa atin ang kaligtasan upang hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay ilayo sa ating Panginoon. So, dapat sa araw-araw nating mamumuhay, isaalang-alang po natin ang ating mga desisyon na dapat maging mapagmatsyag po tayo. Huwag tayong pakampante. Ang ating kalaban ay naghanap ng masisila o mabibiktima upang alisin ang ating kaligtasan na ibinigay na ng Diyos sa atin. Alam naman natin na ang ating Panginoon ay nagtagumpay na sa kanyang kamatayan upang ibigay sa atin kanyang kaligtasan. Sabi nga natin na namatay ang ating Panginoon Kristo at nabuhay upang siya rin namang magbigay sa atin ng pananampalataya upang pagdating ng panahon kung ang ating Panginoon ay isang nagtagumpay sa kamatayan, ay magagawa rin po sa atin ang ating Panginoon na ibigay ang muling pagkabuhay sa atin kung tayo ay magtagumpay sa ating mga pananampalataya. Kaya ang bawat sa po sa atin nawa ay maging watchful po tayo sa ating mga spiritual, sapagkat ito po ay napakadelikado kung hindi po natin na pagtutuunan ng pansin ang mga nangyayari sa ating buhay. Sapagkat sabi nga dyan, ang ating kalaban ay nagmamasid 24 hours, 360 days o wala pong pahinga na siya ay naghanap upang tayo ay matukso. Kaya dapat na tayo maging matatag sa ating mga pananampalataya. So dito po pinapakita yung assurance of victory. So dito nga na pinapakita na ang ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig ay pinakita niya na tayo ay nagtagumpay na dahil sa kanyang pag-ibig na yon ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kanya dahil sa pag-ibig
ang Diyos ay higit pa sa nagtagumpay sapagkat walang sinuman ang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, yan po ang isang assurance ng Panginoon sa atin na walang makakaagaw kahit sinuman sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat inibig niya tayo upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at magtagumpay sa laban na ito sa kabila ng mga pagsubok ng mga dinadaras natin sa sanlibutan ito. Tayo ay may pag-asa sapagkat tayo ay inibig ng Diyos. Sabi niya sa unang Korinto chapter 15 verse 57, ganito pong sinasabi, but then to be God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Tagalog. Ngunit salamat sa Diyos, ibinigay niya sa atin ang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, makikita po natin dahil sa ating Panginoong Kristo, ibinigay sa atin ang Panginoong Kristo upang tayo ay magtagumpay. Inibig tayo ng Diyos at ibinigay sa atin si Jesus. Kaya naman, tayo ngayon ay higit pa sa nagtagumpay dahil sa kay Kristo. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng armor o how to remain invictus o how to remain undefeated? So, dyan sa Ephesians chapter 6, verse 13 to 17, ganito ang sinasabi, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand. Tagalog. Kaya isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang sa araw ng kasamaan ay makapanindig kayo at matatapos ninyong gawin ang lahat ay makakapanindig pa rin kayo. So, kailangan po natin isuot yung baluti ng Diyos o yung salita, ang kanyang salita. Lagi po natin gamitin. Katulad na ginawa ng ating Panginoong Kristo na siyang saitoksohin ng diablo, ay ang kanyang salita ang kanyang ginamit upang sa magtagumpay sa Matthew. Kaya napakahalaga po sa atin na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos sapagkat doon po nanggagaling ang ating kalakasan upang tayo ay magtagumpay sa ating kalaban. Sa verse 14, ganito po ang sinasabi, stand firm, then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Tagalog, kaya manindigan kayo na may sinturon ng katotohanan sa inyong baywang at may baluti ng katwiran ang iyong dibdib. So, napakalaga po ang talatang ito. Na dapat po ay lagi tayong handa na manindigan sa katotohanan. Sapagkat sa katotohanan nito, tayo po ay magtatagumpay sa ating pananampalataya. Na dapat po natin na isa lang alam, lalong-lalo na sa pakikipagtunggali natin sa ating kalaban na dapat doon po tayo sa katotohanan. Verse 15. And your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. At ang inyong mga paa ay may panyapak na handa sa pangaral ng Ebanghelyo ng kapayapaan. So, dyan po pinapakita na dapat ang ating mga gawain ay lagi po tayong handa sa pangaral ng Ebanghelyo upang ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kalaman na siyang nagbibigay sa atin ng katalinuhan upang tayo ay huwag magapi ng kalaban
At alam naman natin, sapagkat ang Ebanghelyo, ito po ay ang siyang kapangyarihan ng Diyos na panglaban natin sa mga suligi ng masama. Sa verse 16, kung para tayo ay maging maintain na undefeated o invictus. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows to the evil one. Tagalog. Bukod sa lahat ng ito, hawakan ninyo ang kalasag ng pananampalataya na may nasa pamamagitan nito ay inyong mapatay ang lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. So dapat buhat siya sa atin para tayo ay maging magtagumpay upang ma-maintain po natin na tayo ay hindi magapi ng diablo. Dapat malakas po ang ating pananampalataya. Hawakan natin ang ating kalasag. Ang kalasag po natin ay ang salita ng Diyos. Na dahil sa pamamagitan ng kalasag na ito, tayo po ay matibay na hindi po tayo matatalo ng diablo. Ibintin po. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, para po tayo sa kaligtasan ng bawat sa atin. So, kailangan po natin lagi po natin ang salita ng Diyos ang siyang panglaban po natin sa masamang espiritu. Sabi natin dyan, isuot po natin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at may panglaban sa suligi ng masama, at ito ay ang salita ng Diyos. So, living as invictus o undefeated. Ito po ay mababasa natin sa Philippians 4, chapter 3. I can do all nothing through Him who give me strength. So makikita po natin dito na ang ating lakas ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. So that our strength comes from Christ. Stand firm with obedience. So yan po, upang wag po tayo makilos o wag po tayo matalo, yan po ang dapat po natin sa kabuhayan o isa lang alang sa ating buhay. Na isipin po natin na binibigyan po tayo ng lakas ng Panginoon na siyang pinanggagalingan upang tayo ay magtagumpay sa ating mga pagsubok o sa ating kalaban. Living as invictus o undefeated, dito po sa James chapter 1 verse 12. Ito po ay isang napakahalagang talata na hindi po natin isa lang alam. Sabi niya dito, verse 13, Blessed is the one who persevere under trial, because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Tagalog, mapalad ang mga taong nanatiling matatag sa ilalim ng pagsubok, sapagkat kapag siya'y napatunayang tapat, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, napakaliwanag po na ang buhay na ito ay puno ng pagsubok. Base nga po din sa ating binasa na ang nagtatagumpay o nagtitiis ay bibigyan ng putong ng buhay. Ito po yung ninanais ng buhat sa atin na tayo balang araw pagdating ng panahon na magtagumpay po tayo sa ating pananampalataya, sapagkat may pinangako
ang ating Panginoong Kristo na kung sino man ang magtapat hanggang sa kamatayan, sa itatanggap ng putong ng buhay o ang buhay na walang hanggan. That assures us that perseverance under trial leads to eternal victory or eternal crown of life. So, napakapalad po ang mga tao na sa kabila ng mga pagsubok ay nagtatagumpay sa kanyang mga pagsubok. Sapagkat sabi nga natin kanina, oras-oras, minuto-minuto, nandiyan lang po ang ating kalaban upang tayo ay subukin, upang tayo ay agawin, upang tayo ay alisin ang ating kaligtasan. Kaya sana po sa pag-aaral na ito ay maging matibay po tayo sa ating mga pagsubok sapagkat may pangako ang ating Panginoong Hesus na pinangako niya na ang sinuman ang magtapat sa kanya ay magkaroon ng putong ng buhay. So, malapit na po ako magtapos. Ito po ang pinakasummary ng aking pag-aaral na ito. How to remain invictus or undefeated by sin. So, unang-una, build the truth o isuot po natin ang sinturon ng katotohanan. Pangalawa, isuot po natin ang baluti ng katwiran. Pangatlo, isuot po natin ang panyapak ng ebanghelyo ng kapayapaan. At pang-apat, ang kalasag ng pananampalataya. Pangatlo, ang kalasag ng kaligtasan. Pangatlo, gamitin po natin ang salita ng Diyos upang pamatay sa ating mga kalaban sapagkat napaka-effective po nito na ang ating Panginoong Kristo mismo ang gumamit sapagkat napakahalaga sa atin as mananampalataya na alam po natin ang salita ng Diyos sapagkat yun po ang siyang panglaban po natin. Sabi nga, ang salita po ng Diyos ay matalim pa sa dalawang kutsilyo ng dalawang talim. Ang salita ng Diyos ay kayang pumatay hanggang ang kaluluwa ng tao. Kaya niyang paghiwalayin. Kaya pagsikapan po natin na tayo po ay laging matuto ng salita ng Diyos sapagkat ito ang siyang gusto ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa ating pananampalataya. So let us remember that being invictus does not mean we will never face battles. It means that in Christ we are never defeated. The enemy may try to seek us, but God has already given the victory through Jesus Christ. Let us walk daily with faith, clothed in the armor of God, confident that no trial, no temptation, and no spiritual forces can overcome us. Truly, we are invictus, unconquered, undefeated, because Christ has won the ultimate victory at the cross. May the truth strengthen us as we live boldly and faithfully for Him. Yun lamang po at maraming pong salamat. Nawa ay mamuhay po tayo ng may pagtitiis sapagkat ang nagtitiis sa kanya sa mga pagsubok ay bibigyan ng Diyos ng tagumpay o buhay na walang hanggan. Sa nawa po at maraming pong salamat. Kung may tanong po kayo ay pagbigay po willing po tayo sagutin kung ano po ang ito. Kung wala po, maraming pong salamat at tunod po tayo sa inyong gawain.